salamat, O Lord God, sa buhay ko ng bawat isa. Salamat maging sa salita na aming pag-aaralan sa pagkakataon na ito. Dalangin ko, God, na patuloy na mangusap ka, buksan mong espiritual na pangunawa ng iyong mga anak. Banal na Espiritu, salamat din po sa iyong presensya, sa pangalan ni Jesus. Amen. Makakapunan po tayo lahat sa presensya ng Panginoon. Praise God. Nakahanda na po ba tayo? Amen. Amen. So please open your Bible in the book of Philippians 3 verses 18 to 19. Sabi po dyan sa Philippians chapter 3 verses 18 to 19 as our text, "For as I have often told you before, and now say again, even with tears, many live as enemies of the cross of Christ. Their destiny is destruction. Their God is their stomach, and their glory is in their shape. Their mind is on earthly things." So makikita po natin dito na ang mga tao na tunay nga po na malayo sa Panginoon, walang Diyos sa kanilang buhay, ang kanila pong destinasyon or their destiny is destruction. Kaya this afternoon, ang ating pag-aaralan po is that causes of spiritual destruction. Ano-ano nga ba yung mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng tinatawag na spiritual destruction? No? Natural sana, may mga natural destruction na nangyayari, mga natural calamities, katulad ng tapos lamang ng bagyo, isang it. Pero parang medyo matagal yata yung what I mean is, parang yung bagyo nasa letter C pa lang ngayon. Medyo ka-umpisa lang yata ng bagyo sa Pilipinas. Dati-rati, pag ganito na, nandun na sa kalahati ng alphabet, di ba? Kasi alam natin na ang bagyo. Sabi noon, ang pangalan ng bagyo ay babae. Kasi daw, pag lalaki malakas. Pero kung titingnan natin ngayon, pati pangalan ng bagyo ay pangalan na rin ng lalaki. So, parang ang bagyo na, no, ay nag-change din ang kanila. So, praise the Lord. Anyway, what are the causes of spiritual destruction? So, yan po yung ating titingnan sa kanyang banal na salita. Ano nga ba yung mga reason kung bakit mayroong spiritual destruction? Number one is that loss of spiritual enthusiasm. Yan yung una natin. Pag sinabi natin loss of spiritual enthusiasm, ano ba yung word na enthusiasm? Enthusiasm means eagerness. Yun bang dati nandun yung on fire ka, pero ngayon parang nararamdaman mo na parang nananamlay ka, nanghihina ka sa iyong pananampalataya, nawawalan ka ng sigla. So, loss of spiritual enthusiasm. And Revelation chapter 2, verse 4, sabi ko roon sa kanyang salita, "Yet I call this against you. You have forsaken your first love." So, tingnan po natin mga kapatid. Noong bago tayo, kasi di ba pag bago mananampalataya, talagang on fire. Lalo na pag nandun na gusto mo yung palaging nasa presensya ka ng Panginoon, gusto mo na palaging siyang inaawitan, gusto mo na palaging kang nagpe-prayer sa Kanya, nakikinig ng mga awiting makalangit. Andun yung desire, no? Nung baguhan tayo. Pero bakit? Ano ang nangyari? So habang tumatagal tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon, for example, nung bago tayo, ay maaga pa lang, nandyan na. Ayan. Nakikipag-practice, nandyan na gusto natin is, we are parang excited na magamit ng Panginoon. Pero nung tayo na ay nagamit, for example, nag-lead na tayo ng praise and worship, nagigitara na tayo, nag-EMC,
Nandyan na ginagamit na tayo ng Panginoon, nandun na parang, di ba, mamaya na lang ako pupunta. Kung dati-dati, andito ka ng 10 o'clock, 12 o'clock na lang, hindi kaya 1 o'clock, bago na lang mag-umpisa yung gawain. Kasi akala natin minsan dahil nasa palagi na natin ginagawa, palagi na tayo nagigitara, naglilid, nag-AMC, parang okay lang na, di ba, alam ko na. Ops, sandali, mga kapatid. No, baka mamaya niya, no. Nandito na pala tayo sa tinatawag dito sa Revelation chapter 2 verse 4 na you have forsaken your first love. No, na nararamdaman natin na parang hindi na si Lord yung first love natin, kundi meron lang sumisingit. Tanungin mo nga din sa katabi mo, meron na bang sumisingit yan? So, tingnan natin, diba? Kaya, sabi sa kanyang salita, no, ito, I hold this against you. You have forsaken your first love. Ito po yung kahalintulad itong sabi natin na number 1 natin, na causes of spiritual destruction, loss of spiritual enthusiasm. Nandun na wala ka ng gana. No? Nawawalan ka na ng gana. Maaaring sinasabi ko, di ba, sanay na ako. Di ba, alam ko naman na yan. Wala nun, yan na lang yung kinakanta ka, okay lang yan. No. Di ba, sabi natin, kinakailangan ang practice. Minsan nga, practice tayo ng practice. Pagdating natin dito sa harapan, meron pa rin. Hindi natin ma-perfect. But the good thing is that ginawa natin yung part natin, nag-practice tayo. Compared to that na basta na lamang tayo tatayo, no, na walang practice. No, kaya na, no, sabi, kung walang practice yan, huwag tayo tatayo. Praise the Lord. At least sinasabihan tayo. And that is for our own good. No, pagdidisiplina sa atin. Na kung hindi tayo nakapag-practice, for example, ng choir natin, sorry for you sister, huwag ka nang tumayo, hindi pa yung hasa, alam mo yung kanta, we need practice. Hello, Monday group? Yes. God, no? Dahil ang salita ng Panginoon, tinuturuan ko na tayo. Okay. So, number 2. Number 2 na makikita po natin ng causes of spiritual destruction, ito yung tinatawag na religious indifference. Ano ba ang ibig sabihin ng religious indifference? No. The belief that all religions are equally valid. Yan ang ibig sabihin ng religious indifference. No. The belief that all religions are equally valid. Ang alam nila, no, di ba, pare-pareho lang naman ang religion. Di ba minsan nga, sasabihin nila sa atin, di ba, isa lang naman ang Diyos? Yes, it's true. There is only one God. Pero ang tanong, kilala mo ba yung sinasabi mong iisang Diyos na yan? Yun yung napakalaking katanungan doon eh. Kaya ito po yung isang reason kung bakit merong spiritual destruction na mangyayari sa isang tao kung sa palagay niya, no, andito siya sa tinatawag na religious indifference. Nang alam niya, siya rin lang yan. No? Pare-pareho lang yan. Malaki po ang pagkakaiba, mga kapatid. Even for us na mananampalataya sa Panginoon, diba? May mga sekta na they also believe in the Lord Jesus Christ. Pero yung way ng pagpupuri nila, iba. Yung way ng kanilang pananampalataya ay iba. No? At meron din naman, kapag nanalangin, sasabihin nila, they will pray. And at the end of their prayer, ang ending nila, no, we ask this in Jesus' name. But they don't believe in the Lord Jesus Christ. They believe that He is only a human. And then sasabihin na, isa lang naman ang Diyos. Which is, lubusan po natin makikilala ang tunay na Diyos kung tayo po ay nag-aaral ng Kanyang salita. Tulad ng ginagawa natin ngayon. The more na nakikilala natin at malalaman kung sino nga ang totoong Diyos, at alam natin na now that
The Lord has opened our mind, our spiritual mind. No? Napapakinggan natin ang salita ng Panginoon. So we should remain in the truthfulness. Dahil tama yung atin na pong dinadaanan ngayon. Dahil tanging ang salita ng Panginoon lamang po ang makapagbibigay sa atin ng kaliwanagan at ng katotohanan. In Matthew 24 verse 12, Matthew chapter 24 verse 12, sabi ko, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kaya no wonder pala, kasi nga ang mga tao, maraming pinaniniwalaan. Iba't ibang relihiyon, iba't iba yung kanilang alam, and minsan yung kanilang kaalaman. Kaya even Lord God na tunay, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Kasi ang alam nila, diba, kilala ko naman ang Panginoon, kilala ko naman ang Diyos. Pero hindi pala nila alam, papunta na pala sila sa spiritual destruction. Samantalang kung tayo po ay mananatili at magpapatuloy na lumakad ng naayon sa katotohanan sa mga salita ng Diyos, ang patutunguhan po natin ay saan? We know na tama yung daan natin. Meron tayong final destination na tama yung pumuntahan natin. And that our final destination ay makakapiling ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay? Merong eternal life na naghihintay sa bawat isa. Number 3. Maiksi lamang po itong ating topic this afternoon. Number 3 is that unfitness for the kingdom. Of course, the opposite of unfitness is fit. Unfit at saka fit. So, meron palang unfitness for the kingdom. Ibig sabihin, hindi siya bagay sa kaharian ng Diyos. Pero hindi po tayo kabilang dito. Kaya nga pinag-aaralan natin ang kanyang salita para malaman kung paano ba tayo magiging fit in the kingdom of God. So, unfitness for the kingdom. Sabi po roon sa Luke chapter 9 verse 62. Sabi niya sa kanyang salita. And Luke chapter 9 verse 62, Jesus replied, no one who puts his hand to the plow and looks back is fit for service in the kingdom of God. Anong ibig sabihin yan? Alam natin na in natural, pag nag-aararo ang isang farmer, at kung siya ay lilingon ng lilingon, baka mamaya, pati pala yung itinanim niya, yun na yung kanyang inaararo. Diba? Imbis na yung sa gitna sana between the plant minsan, diba? Parang cultivation yun ng magsasaka. Alam natin yan. Pag galing tayo sa farmer ang ating mga parents, pagtanim sila ng talong o kamatis, ang ginagawa nila minsan doon sa gitna, parang yun yung cultivation. Isa din sa amin sa baba, ganun, nakikita ko sa bukid. Paano kung yung farmer na nagplaplaw, nag-aararo, ilingon ng lingon, saan pupunta yung kanyang araro? Masisira pa yung kanyang mga halaman. Which is true. Sabi, no one who put his hand to the plow and looks back is fit for the service in the kingdom of God. Ganun din po tayo. Kung tayo po ay isang mananampalataya at lingon tayo ng lingon, sa kalilingon mo kapatid, madadapa ka. Yun pala, meron na palang balon. Distraction na pala. Lingon ka ng lingon. Saan ka nahulog ka sa bangin? Mahirap po ang lingon ng lingon, ang lumilingon. Kaya sa ating mananampalataya, it is proper for us. Kahit na may mga testing sa buhay, we just go on. Go on forward, sabi nga. Not looking back. Kasi kung titingin pa tayo sa likod natin, kapatid, mapapahamak lamang po tayo. Kaya
gawin natin ngayon, just go on. Go forward. Focus our faith in the Lord Jesus Christ. Hindi sa mga taong nakapaligid sa atin at mga sitwasyon na nangyayari sa buhay, but we rather focus on the Lord Jesus Christ. Because He is the author and finisher of our faith. Amen. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, don't look back. Don't look back. Don't look back. Sige lang, tuloy-tuloy lang po tayo. Because it's one of us, we are running a race, isn't it? At kinakailangan tapusin po natin yung ating takbuhin. At alam natin at the end of that race, may naghihintay sa atin na reward. May naghihintay po na buhay na walang hanggan. Yun yung pag-asa natin. Yun yung nagpapalakas sa atin. Kaya kahit na may mga testing, may mga problema sa buhay, we can overcome it because may pag-asa. At alam natin na ma-overcome natin, makakayanan natin ang sitwasyon sa mundo ito. Napaka-iksi lamang po ng buhay sa mundo. Yung isa nating kapatid, na di ba umuwi siya last month, right? Last month. Which is, siya nga yung inihatid namin na nag-jaywalking kami. Kaya hindi ko siya talaga makalimutan because we experienced that. And you know, ang napakalungkot kong balita, kinuha na siya ni Lord kaninang umaga. So, napakadali lang po. Parang kailan lang. Yun pala, last stage na yung kanyang cancer. Kaya nga mga kapatid, ingat po. Hindi mo alam pala, ang lakas-lakas mo yun pala. Pero na, it's good dahil nakauwi pa siya. Kasi nung nandito na, hindi na siya, wala nang gamot na ibinigay yung doctor for deep liver. They asked her to go home. It's good. Kasi nakita pa niya ang kanyang family. Although, pag uwi sa Pilipinas, tinulungan naman ng OWA, diniretso sa DGH. I'm not sure, nag-chemo ba siya? Nag-chemo, pero talagang hindi na kaya ng katawan because he is already in the last stage of liver cancer. Kasi yung bubo niya hindi naman tigil-tigil kasi yung kanyang bubo. At meron na naman tayo isang kapatid na kauuwi lang mga 2 weeks ago na siya naman yung mga community members ko natin ng doktor. Then pag pumunta ka ng Hong Kong na ang lakas-lakas mo, and then pag uwi mo ng Hong Kong, andun na nanghihina na. Kasi nung umuwi yata is parang nag-faint pa yata doon sa airport pagdating niya sa Pilipinas. Yung isa nating kapatid na taga-Tumon, meron din naman siyang parang sa puso naman. At dahil siguro sa problemang naranasan, lalo na nagbiglang namatay yung kanyang asawa na hindi niya inaasahan, so na-depress. And then ganun pa yung kanyang health. So the employer advised her sinabi ko, although mabait yung kanyang ano. So pauwi lang niya to 2 weeks ago na nakauwi siya. So maiksi lamang po ang buhay ng kapatid. Napaka-iksi po ng buhay. Kaya yung buhay sana na nalalagi, huwag nating sayangin. Kundi nandun po sana na gawin natin yung best natin upang sa ganun, kuhanin man tayo ni Lord anytime, alam natin kung saan tayo patutungo. Yun po yung mahalaga. No? Ini-imagine ko nga minsan, parang hindi ko ini-expect, parang ang samay ko, nandun siya na masaya, na healthy. Diba? Parang kahapon lang, na nandito siya, during day off niya ng Sunday, na pag nakikita mo, ayan, na nakangiti siya, pero sa isang iglap, no? Sa isang iglap, yung kahinaan ba, na parang bigla yata naging mahina, diba? Because of that, napakadali naman po. Napakadali. Wala pang 2 buwan. Kaya pala, of course, the doctors knows it. Kaya hindi na nila in-advise na gamutin dito, but they advise her to go back home to the Philippines. It's good sa ating kapatid na si Sister Ruby. At
At least nakailang buwan na siya sa Pilipinas at still pa rin na makikita natin na lumalaban siya kasi mataas yung kanyang fighting spirit. Although the advice also of doctor to her before, you rather go home to the Philippines while you can still walk. At may kalakasan pa. Yan ang sabi sa kanya. Anyway, ang buhay natin ay hawak ng Diyos. Amen. Yes, wala pa tayong dapat ipangamba. Ang maganda po ay na kay Lord tayo. Kaya alagaan ko ninyo, alagaan ko natin ang ating mga sarili para humaba-haba. But anyway, kung talagang yun na yung ending natin, wala tayong magagawa, ang mahalaga, tayo ay papunta sa Panginoon. Amen. Yun yung pinakamahalaga. Alam natin kung nasaan yung ating final destination. So number 4, na causes of spiritual destruction is that evil association. Isa ito sa nagiging reason kung bakit ang mga tao nararanasan nila ang spiritual destruction. And even for us believers. Kaya sabi ko dyan, in 1 Kings 11:4, yeah, the example of King Solomon. As Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. And his heart was not fully devoted to the Lord his God, as the heart of David, his father, had been. Ito po yung nakapanghihinayang minsan. Kung kailan ka tumanda, no? Doon ka parang yung faith mo ay magdagaw. Doon ka gagawa ng hindi tama. Doon ka gagawa ng mga bagay-bagay na hindi nalulugod ang Panginoon. No? So, alam natin na si Solomon kasi grabe, di ba? Imagine that. 300 ang kanyang asawa plus 700 concubines equals 1,000. Mga anak ng hari, mga nagagandahang mga babae. No? Ang asawa ni King Solomon. At sila yung naging reason. Maaaring, sabi ng mga lalaki siguro, nakakaingit naman si King Solomon. Imagine that. No? Magkaroon ka ba naman ng asawang 1,000? Pero tingnan po ninyo anong nangyari sa buhay niya. Sila ang naging dahilan kung bakit siya po ay napalayo sa Panginoon. Kaya sabi niya, as Solomon grew old, his wives turned his heart after other gods. Para ma-please niya yung kanyang mga asawa. Kung sino yung Diyos ng kanyang asawa, ay nandun na rin siya. Nagiging Diyos niya. So, hindi po siya naging totally devoted sa Panginoon. And his heart was not fully devoted to the Lord, his God, as the heart of David, his father, had been. An example of evil association. Kaya titingnan din po natin, pipiliin din po natin. Kaya nga diba, even in the Word of God, mga young ladies, no, kung mag-aasawa kayo, diba sabi sa kanyang salita, be sure, no, nang mapapangasawa sana ninyo ay isang mananampalataya, anak ng Panginoon. Kasi kung hindi po siya mananampalataya, of course, anak ni Satanas. No? Ayan. Nanaisin mo ba na maging biyanan mo si Satanas? Yan yung tanong doon eh. O kaya mag-isip-isip po kayo mga dalaga dyan. No. Okay lang naman, hindi naman po bawal na mag-asawa. Pero pag ikaw ay isa ng mananampalataya, we rather obey the Word of God. Kung sabi sa kanyang salita, possible, yung magiging partner mo sana sa buhay mo ay may takot sa Diyos. No? May espiritu ng Diyos na naghahari sa kanyang buhay. Otherwise, sila yung magiging tinik ng buhay mo. Marami na po tayong example. Sabi nga ng iba, kung alam ko lang, eh talagang sinasabi na nga, naging disobedient. No? Pag-asawa ng, ayan, ng
unbeliever na tinatawag. Huwag kayong maniniwala, sasabihin, di ba, susunod ako sa iyo, bakit Diyos ka ba? Na sasabihin nung mapapangasawa mo na, maniniwala ako sa iyo. Minsan naman, kahit na alam na nga natin ang salita ng Panginoon, no? Sabi mo, oh, okay lang kasi mahal niya ako. Alam ko ninyo mga kapatid, ang tao minsan, magaling mga ako, pero napapako, lalo na pag nakuha na niya ang gusto niya, isang it. So, tingnan mo natin. That is an example of evil association. Okay, number 5. Number 5 causes is that worldly success. Worldly success. Pag ang isang tao, andun na talagang, ang alam na pinagpapala siya. No. Pero hindi pala niya alam na yun yung magiging reason or cause ng kanyang spiritual destruction. Mark chapter 8, verses 36 to 37. Sabi na, What good is it for a man to gain the whole world, yet forfeit his soul? O naman, angkinin mo ang buong mundo. Ikaw yung may pinakamataas na posisyon. No? Pinakamayaman, pinakamatalino. Pero kung walang Diyos na nagakari sa buhay mo, you forfeit your soul. Saan patutungo ang iyong kaluluwa? Ano? What good is it for a man to gain the whole world? Makamtan mo man ang buong mundo. Pero kung mawawala naman ang iyong kaluluwa, ano ba yung kaluluwa natin? We know that man composed of body, soul, and spirit. Ang body natin, maaagnas ito pag tayo mamatay, babalik sa alikabok. Ang soul, ang kaluluwa, it is you. Ikaw mismo, it is your will, it is your emotion, it is your 5 senses, and that is the soul. Yung buong pagkatao. At yung soul na yan, yan ang pupunta sa impyerno or sa langit. Pag walang Espiritu ng Panginoon, of course, ang kaluluwang yan ay sa impyerno. Pero kung mayroong Espiritu ng Diyos, kaluluwa and Spirit goes back to God. Because God is Spirit. Pero kung wala ng Espiritu, walang Espiritu ng Diyos, anong Espiritu ang babalik kay Lord? Wala. Pero kung may Espiritu ng Panginoon, your soul and your spirit, they will go back to God. Verse 37. Or what can a man give in exchange for his soul? Kung pwede lang sanang mabili ang kaligtasan, siguro ang mga mayayaman, bibilhin na lang. O di kaya even for us, ang gagawin na lang natin, magtrabaho, mag-ipon. For example, no? Ang buhay ng kaluluwa, the price of a soul that is saved, ay sabihin na natin 1 million. Ay siguro ang mga tao talagang nandun na mag-iipon na lang para pag may 1 million, isisit aside na yung 1 million. Gagawin na niya kung ano yung gusto niyang gawin. Di ba, meron siyang pambili. Pero hindi pwede. Kasi hindi mo mababayaran ng salapi ang kaligtasan na ibinibigay ng Panginoon. Kaya, yun po yung ating tingnan mga kapatid. Mahalaga po yung soul natin. Sabi nga natin, maiksi lamang po ang buhay sa mundo. Sabi sa kanyang salita, 70 or 80. That is the span of life of a man in this world. Kaya kung yung mga magulang natin, more than 70 na, praise the Lord. It is the grace of God. Kung bakit buhay pa sila. Tayo kaya mga kapatid. Ilan pa kayang taon ang nalalagay sa buhay natin? Hindi naman ninyo pwedeng sabihin, Pastora, dapat ikaw yung mauna kasi ikaw yung mas matanda sa amin. Hindi naman pwedeng sabihin nyo. Kasi alam natin na sa mundo nito, kahit na
Minsan nga kahit na napakatagal na nabidridden, napakahaba ng buhay. Katulad ng father ng isa nating kapatid na namatay 3 days ago. 7 years on bed na inaalagaan ng mga anak. 7 years. And then, at the end, yun na nga lamang at least within that year, they share the word of God, they did not pray, she done her part to her father. So nakaburod din ngayon yung kanyang father. Kaya nga mayroon tayo sa mga mutual members na ihanda na naman natin yung ating contribution so that we can help. Yun yung maganda dun eh. Para kung just in case, kapatid natin na members ng mutual aid, ano man ang mangyari sa kanila, at least meron tayong tulong. Kaya kung hindi pa kayo ng kapag-members, you have your membership. Tulong po natin yun. Wala man tayong maibigay, at least alam natin na meron tayong part kahit pa paano. Kaya advance na naman kasi meron pang one claimant na lamang yung natitira. We need again to gather the payment. Para sa ganun, pag andyan na kaagad yung kailangan, pwedeng ma-release ka. Yun yung purpose natin. Hindi na siya maghihintay. Kasi wala pang nakulit, kaya wala ka pang makukuha doon. So, ginagawa natin advance. Pag konti na lang, one payment na lang, one claim na lang yung natitira, we need again to have our wages, our contribution. Upang sa ganun, pag may nag-claim, we can easily release. Yun yung ginagawa natin. Kaya, praise the Lord. So, worldly success. So, walang halaga. Makamtan mo man ang buong mundo kung ang kaluluwa mo naman ay mapupunta sa impyerno. Okay, number 6. Number 6 causes is that shallowness. Ano ibig sabihin ng shallowness? Katulad siya ng Luke chapter 8 verse 13. Ganito ang sinasabi. Sa Luke chapter 8 verse 13. Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it. Ito yung mga seed, yung mga butil, no? Na itinanim. So ang farmer na ito, saan nalaglag yung seed? Sa mga batuhan. No? Kaya ang ibig sabihin ng mga butil na nalaglag sa mga batuhan, ito po. Those on the rock are the ones who receive the word with joy when they hear it. Napakinggan nila ang salita ng Panginoon at of course, sila ay masaya. But they have no root. Kaya lamang po wala silang ugat. They believe for a while, but in the time of testing, they fall away. Kaya tingnan po natin mga kapatid. Hindi po natin, huwag po natin gayahin. Kundi in spite na ano man yung testing, ano man yung trials na nangyayari sa buhay, kumapit po tayo sa Panginoon. Kapit lamang po tayo sa Kanya. So, ito po yung isang reason kung bakit, no? There is spiritual destruction na nangyayari sa isang tao. Kasi mababaw, shallowness, mababaw yung kanyang pananampalataya sa Panginoon. What we need is that we need to grow deeper in our faith with God. Na ang pananampalataya natin ay lumago. And we know that faith comes from hearing and hearing the Word of God. So sa ating kong pakikinig, pag-aaral sa Kanyang salita, the more na tayo ay lumalago sa ating buhay spiritual. Kaya kailangan po natin yan. Okay, number 7. Number 7 is the emptiness of life. Emptiness of life. Ano po yung pwede natin i-example dito sa emptiness of life?
Luke 11, verses 24 to 26. Sabi niya, when an evil spirit comes out of a man, it goes through arid places seeking rest and does not find it. Then it says, I will return to the house I left. Okay. When it arrives, it finds the house swept, clean, and put in order. Verse 26. Then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. Anong ibig sabihin nito? Bakit sabi natin emptiness of life? Balik tayo doon sa verse 24. Alam natin na hindi po original na tayo ay tinatawag na anak ng Diyos. Kailan lamang po tayo naging anak ng Diyos? When we accept Jesus Christ as our Lord and personal Savior, and when we have dumating sa atin ang Espiritu ng Diyos. At dahil meron ng Espiritu ng Diyos sa atin, anumang klaseng masasamang Espiritu na nasa atin, sila ay lumalayas. Kasi hindi po pwedeng pagsamahin ang Espiritu ng Diyos at Espiritu ni Satanas. Kaya lahat po tayo ay may mga masasamang Espiritu na lumayas sa atin. Wala mang pastor na nag-deliver sa atin na talagang nag-cast out and in Jesus' name, masamang Espiritu lumayas ka. Hindi man natin naranasan yun na may nag-cast out sa atin. Pero merong natanggal. Noong tinanggap natin ang Panginoong Hesus, kaya nga mapapansin mo ngayon, hindi ka na nagsasalita ng masama. Pero noon, kung makapagsalita ka ng masama, akala mo sa'yo lang buong mundo. No? Pero ngayon, yan. No? Yung pananalita mo, may pagbabago. Kung noon ang supla-suplada mo, o mabait ka na ngayon. So maraming klaseng espiritu yung manatanggal sa atin. Marami tayong mga ugaling hindi kanais-nais, isn't it? No? So, mga espiritu yun na talagang umalis at patuloy tayong nililinisan ng Panginoon kasi hindi pwedeng pagsamahin ang masamang espiritu at espiritu ng Panginoon sa templo. So we are called the temple of the living God. Okay? So sabi niya, when an evil spirit comes out of a man, yung mga lumayas na espiritu, okay? Ang ginagawa niya, it goes through arid places, seeking rest and does not find it. Naghahanap siya ng kanyang pupuntahan. Pero pag wala siyang nahanap, sabi diyan, then it says, I will return to the house I left. Saan siya babalik? Doon sa pinanggalingan niyang bahay. Maaaring galing siya sa iyo, kapatid. Yan yung dati niyang tahanan sa iyo. So, babalik siya. And then, pagbalik niya, verse 25, when it arrives, it finds the house swept, clean, and put in order. Nung dumating siya, malinis yung kanyang tahanan. Bakit malinis? Paano pala, hindi na siya uma-attend ng church, hindi na siya nag-pray, hindi na siya nag-aaral ng salita ng Panginoon. Empty. Empty. So verse 26, ang sabi niya, then it goes and takes 7 other spirits more wicked than itself. Kung 3 demonyo yung umalis, magyayaya siya ng 7 espiritu. Bawat isa, 7. Hindi magiging 24. At ang sabi dyan, more wicked than itself. So yung 7 tatawagin niya, mas grabing masama kaysa doon sa espiritu na dating na nakatira.
Kaya sabi dyan, and they go in and live there. And the final condition of that man is worse than the first. Kaya pala ng wonder. Yung mga taong nananampalataya kay Lord at nag-backslide sila, lumayo sa kanilang pananampalataya. No? Ang mangyayari sa kanila, they are more worse than before. Kaya napakahirap mag-backslide, mga kapatid. Kaya pag kilala mo na si Lord, just go on. Ano man ang sitwasyon, ano man ang nangyayari sa buhay, we need to keep on. Amen. Kung ayaw natin na mangyari sa atin ito, lalo lamang po tayo makakahama. So, huwag nating hahayaan na maging empty ang buhay natin. Okay, number 8. Number 8, lack of spiritual insight. Yung pagwalo natin. Lack of spiritual insight. John chapter 6, verses 63 to 66. The Spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit and they are life. Verse 64. Yet there are some of you who do not believe. For Jesus had known from the beginning which of them did not believe and who would betray him. 65. He went on to say, this is why I told you that no one can come to me unless the Father has enabled him. And verse 66, sabi niya dyan, from this time, many of his disciples turned their back and no longer followed him. Nakunin nyo? Kaya po, merong spiritual distraction na nangyayari sa mga tao. Kasi tulad nitong binasa po natin, hindi nila makaya yung teaching ng ating Panginoon. No? Hindi bukas yung kanilang spiritual na pangunawa. Hindi nila maunawaan. Kaya anong ginawa nila? Many of the disciples turned back and no longer followed him. Hindi na sila sumunod. Kaya nga tinuturuan po natin ang ating mga kapatiran, tayo po ay tinuturuan nila na maging obedience sa kanyang salita. Kasi kung magiging disobedience po tayo, pinapatigas po natin ang puso natin, no? Ang nangyayari po yan habang lumala, tumitigas na. Kaya kahit na napapakinggan mo na ang salita ng Panginoon, parang deadma ka na. Parang hindi mo na siya pinapansin. No? Kaya ingat po tayo. So, we rather obey the Word of God na ating napapakinggan. Kasi kung nagdi-disobey tayo, nandun po, nagiging parang tumitigas na rin puso natin, na nasasanay ka ng napapakinggan, ang alam mo okay lang, kasi wala naman nangyayari sa'yo, pero hindi mo pala alam, no, papunta ka na sa distraction. Kaya ingat po tayo mga kapatid. Huwag po natin hahayaan. Huwag sayangin ang nasimulan natin paglilingkod sa Panginoon. Dahil ang kumakapit at lumalapit sa Kanya ay hindi niya pinababayaan. Ang pangako ng Panginoon, I will never leave you nor forsake you. Kaya wala tayong dapat ipangamba mga kapatid. Tutulungan po tayo ng Panginoon. And the last one natin is the love of the world. Pagmamahal sa mundo. Kanina, tagumpay sa mundo. Ngayon naman, pagmamahal sa mundo, love of the world. 2 Timothy 4 verse 10. Sabi niyan sa 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia, and Titus to Dalmatia. Itong sinasabi ni Timothy. Kasi nga, because of the world, nagbalik sila sa mundo. So, mahirap
pag tayo po ay bumabalik sa mundo, hindi tayo makakarating sa kaharian ng Panginoon. Ang patutunguhan natin ay distraction. 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Sabi po dyan sa 1 John chapter 2 verses 15 to 17. Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Paano ba na kasi natin nasasabi na mahal natin ang mundo? Pag tayo po sa mundo ito ay still pa rin na sumusunod, no, sa naisip ng mundo, sinasabi natin na mahal natin ang mundo. Still pa rin na mga ginagawa natin ay makamundo mga bagay, mahal natin ang mundo. Remember, mga kapatid, no, we are no longer in this world. Kaya yung mga bagay-bagay na nangyayari sa mundo ito, lalo na yung mga, sabihin na natin, yung mga social na bagay, ay hindi na po dapat. Kaya titingnan po natin, hindi na tayo nakikisunod sa uso, kundi ang gagawin natin ay sumunod ng naaayon po sa salita ng Panginoon. So do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 16. For everything in the world, the cravings of sinful man, the lust of his eyes, the boasting of what he has and does, comes not from the Father, but from the world. Kaya be careful to little eyes. Diba? Tingnan ninyo si David. Kung hindi niya nakita si Bathsheba na naliligo, hindi sana siya nagkasala sa tent. Kaya be careful to little eyes. Imbis kasi napapunta sa labanan, gusto niya magpahinga. So sa kanyang pagpapahinga, ayan, may nakita yung kanyang dalawang mata. So tingnan natin. Which is, yun na yung naging reason kung bakit siya ay nakagawa ng adultery and at the same time, murderer. Yun yung naging kasalanan ni David. Kaya ingat po tayo. The lust of his eyes, sabi niya. And the boasting of what he has. No. Ibig sabihin, yung tinatawag na pride. Pride. Kasi ang taong palaging binubuhat ang sariling bangko, mahirap po yun mga kapatid. May pride na tinatawag. Comes not from the Father, but from the world. Verse 17. The world and its desires pass away, but the man who does the will of God lives forever. Kaya sa buhay po natin, no, be sure na ang ginagawa natin, it is the will of God. Sabi ko nga, marami sa atin ang nagtatanong, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Kapatid, ang will ni Lord sa buhay mo is to obey the word of God. Sa mga salitang iyong napapakinggan, when you obey it, nagpapatunay lamang that you are doing the will of God in your life. Kaya, the word of God. When we obey the word of God, we are doing the will of God in our life. Kaya mga kapatid, wag po sanang nating hahayaan, now that we come to know Him, no, wag nating hahayaan na masira ang naumpisahan na po natin. Siguraduhin po ng bawat isa sa atin, mawala man tayo sa mundo dito, alam natin kung saan tayo patutungo. So what are the causes of spiritual distraction as our conclusion? Number one, sabi natin kanina, loss of spiritual enthusiasm. So nandun po sana palagi yung eagerness natin, yung desire natin, huwag natin hayaan na mamatay yung init ng ating pong paninilbihan at pagsamba sa Panginoon. Nandun po palagi na pag-araw ng day off natin, we are excited
na tayo po ay makarating sa tahanan ng Panginoon, magpuri at magpagamit sa kanyang kaharian. Number 2, religious indifference. Now that we come to know the truth, manangan po tayo sa kanyang salita, dahil tunay po, tanging si Jesus lamang ang pwedeng makapagligtas sa atin. Kaya hindi tayo naniniwala na sa mga taong for them, isa lang naman ang Diyos. Iisa ang Diyos kung tama ang Diyos na iyong pinaglilingkuran. Kapatid natin sila, pag tama ang Diyos. Sinong Diyos? Ang Diyos na sinasabi ng banal na salita. Yan ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Okay, number 3, sabi natin, unfitness for the kingdom. Kaya there is spiritual distraction. Pag yung isang tao talagang hindi talaga bagay sa kanya ang makarating sa kaharian, pag siya ay palaging lilingon-lingon. Kaya huwag na po tayong lilingon-lingon mga kapatid. Just go straight. Focus in the Lord Jesus Christ. Number 4, sabi natin, evil association. Pipiliin po natin kung sino po yung mga taong isinasama sa buhay. Sa pagpili po natin ng ating mga kapatid, mga kaibigan, be sure na they have also the Spirit of God. Para mas maganda po, no? Kasi pag alam natin may Espiritu ng Panginoon, pwede natin sabihin, Sister di bale, pareho tayo ng Espiritu. At pwede mong sabihin na mapagkakatiwalaan mo dahil meron din siyang Espiritu na galing sa Panginoon. Pareho kayo ng DNA. Number 5, worldly success. So, hindi pa ang kayamanan sa mundong ito nakikita kung gaano ang halaga ng isang tao. Kundi ang pagkakaroon po ng Kristo na siya magbibigay ng buhay na walang hanggan sa bawat isa sa atin. Shallowness. Pangalagaan po natin ang ating pananampalataya. Kinakailangan maging malalim po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Yung faith natin, we need to grow. We need our faith to be increased. Ascending faith po dapat, mga kapatid. Emptiness of life. So wag po natin hahayaan na ang templo natin ay maging empty. Kasi kung magiging empty ang templo natin, baka babalikan po tayo ng mga demonyong lumayas at magtatawag pa sila ng mas marami pang demonyos. 7, sabi doon, ang isang demonyo ay tatawag ng 7. That is more wicked than them. Kaya huwag natin hahayaan na ang buhay natin ay maging empty, kundi alam natin yung mga dapat natin gawin. Magbabad po tayo sa presensya ng Panginoon, mag-aral po tayo sa Kanyang salita, nandun po na maglingkod tayo sa Kanya ng buong puso at katapatan. Number 8, lack of spiritual insight. Kasi kung mawawalan po tayo ng pang-unawa, magiging blind tayo, we will be on destruction. That's why we need to have the wisdom, the knowledge that comes from the Lord. At alam po natin na habang tayo po ay nag-aaral ng Kanyang salita, the more na binibigyan po niya tayo ng karunungan na naggagaling sa Kanya, binubuksan niya ang ating spiritual na pagkunawa. At ang pangsyam natin, love of the Lord. Huwag po natin mahalin ang mundong ito. Dahil ang pag minahal natin ang mundong ito, magiging reason na tayo po ay mawala sa presensya ng Panginoon and it will lead us into destruction. Kaya mga kapatid, magpatuloy lamang po tayo sa ating pananalig at pananampalataya sa Panginoon. Amen. Panginoon, salamat o God sa iyong salita na minsan pa pinaalalahanan mo po kami, Panginoon, na tanging ikaw lamang po ang aming pag-asa. Panginoon, patuloy na tulungan mo ang bawat isa na lumakad ng naaayon sa iyong kagustuhan. Salamat, Panginoon, dahil wala kang sawa, O Diyos, sa paggabay sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa patuloy, O God, na pagbibigay mo sa amin, Panginoon, ng mga batas mo, O God, ng mga salita mo, na kung susundin po namin ito, God, everything will become alright. Pagiging maayos, O God, ang takbo ng aming buhay.
Kaya Panginoon, hawakan mo po ang pananalig, pananampalataya ng bawat isa. Huwag mo po kaming pababayaan, Panginoon. Maraming salamat o Diyos at ibinabalik ko po sa iyo ang mataas na papuri sa pangalan ng Jesus. Balik ko